Okay, next situation. A plain concrete beam having a trapezoidal section with a hollow circular portion of diameter 150 mm, the center of which is located at the mid-height, has a width of 300 millimeters at the top and 200 millimeters at the bottom. The overall depth of the beam is 600 millimeters. The tensile strength of concrete is 3 megapascal and the ultimate compressive strength Fc prime is 20 megapascals. So first, determine the positive bending moment that causes the section to crack. So guys, ano to ha? Plain concrete. Okay? So plain concrete siya. So i-drawing ko muna yung section na tinutukoy. Sabi niya, trapezoidal daw yung section. Okay, na kung saan yung top dimension natin ay 300. Okay, tapos yung bottom dimension ay 200. Okay, tapos yung overall depth is 600. Okay, tapos meron daw hollow dito sa gitna. Okay, na ang diameter nun ay 150. Okay, tapos located ito sa mid-height, so ibig sabihin 300. Okay, so ganyan. So ano daw yung positive bending moment that causes the section to crack? So ano ba yung tinutukoy dito guys is cracking moment. So cracking moment is or nagkakaroon ng initial crack sa concrete dahil sa tension. Kasi dapat alam natin guys na yung concrete may na siya sa tension, 'di ba? So kapag binend mo yung beam, what the tendency will be ganito. Kunyari may beam ka, may concrete beam ka, no? Yan. Tapos binend mo, no? Yan, binend mo siya. Binend mo siya ng ganyan. So, ang mangyayari, 'di ba yung ibabaw nito under compression, yung ilalim under tension. Yung under tension na ilalim, may possibility siya magkaroon ng crack. Okay, so ito nga pala yung positive bending ha. Okay? Kaya dahil doon, magkakaroon ng crack sa ilalim. Okay, so ibig sabihin yung tension side mo nasa ilalim. So, kailan nangyayari yung cracking na yon? So, kapag na-reach mo yung tinatawag natin na cracking moment. Okay, so paano malalaman yung cracking moment? So, simple lang. Kung meron kang cross-section, halimbawa ito yung cross-section niyan, so alam mo na dito possible mag-crack. So, meron diyang tensile stress, di ba? Okay, yung tensile stress na yun, that is just MC over I. Okay, due to the bending moment. So, dahil kung yan na yung rupture strength niya, itong M na to, we will call this cracking moment. Tapos yung C natin, kung ito yung neutral axis natin, yung C natin, ito, C bottom, di ba? Or Y bottom. Okay, so Y bottom. Okay? Tapos yung moment of inertia natin dito will be the gross moment of inertia. Kasi originally, buo pa yung section. Buo pa siya bago mag-crack. Just before cracking, buo pa siya. So that's why we will use gross moment of inertia. So solving for the cracking moment, you will get the cracking moment is equal to Ft I gross over Y bottom or Y. Okay? Kung positive bending. So, syempre, kung negative bending, baliktad, yung cracking o mangyayari sa ibabaw naman. Okay? Now, yung Ft9, binigay na. So, actually, yung Ft9, yun yung tinatawag natin na rupture modulus.
Okay, which is yun yung tensile strength ng concrete. Okay, so sa NECP, that is 0.62 lambda square root of FC prime. Okay, pero dito kasi binigay na yung value. So, gagamitin natin kung ano yung binigay na value. 3 megapascal. Pero kung sakaling hindi yan binigay, to compute the rupture modulus, gagawin mo, 0.62. Tapos yung lambda dito is kapag normal weight concrete, 1 lang yan eh. 1 lang to pag normal weight concrete. So, madalas naman, if you are using the concrete as a structural element, we are using normal weight concrete. Kaya 1 na yun. Kaya times 1 times square root of FC prime. So, lalabas dapat 2.77. Yun dapat yung gagamitin natin. Pero dahil binigay niya na dapat ang gamitin mo daw 3, o di sundin lang natin yun, ha? Okay, so yun din yung rupture modules na to. Okay? So, to calculate, syempre, ang kailangan natin, meron na tayo nito, kailangan natin ng gross inertia, at kailangan din natin yung y or neutral axis from the bottom. So, ngayon, nasaan yung neutral axis niyan? So, kunyari, ito yun. Yan. So, hahanapin natin. So, solve natin yan. Okay, so we will apply Varignon's theorem. So, to apply Varignon's theorem, gawin natin, hatiin natin ito sa triangle. Tsaka ito. Okay, so kung ito ay 200, 'di ba? So 50 na lang 'to. 'Di ba? Kasi 300 yung buo, ito 200. So yung matitira dito 100. So hati sila, so tig 50. Okay? So yung triangle natin ay 1/2 or sorry, ang base mo 50, ang height mo 600. Ito rin. Tapos meron kang rectangle dito na ang base ay 200, ang height ay 600. Tapos meron ka ditong circle na ang diameter 150. So mag-Varignon's theorem lang tayo. Okay, so by Varignon's theorem, okay, we will take summation of moment area. Okay, sa bottom. Sa bottom tayo mag-refer dito. Okay? So, unahin ko na yung triangle na to. So, that bali total area times y bottom ay equal sa area ng triangle. Ang moment arm ng triangle from the bottom, yung centroid niya nandito, di ba? So, ang centroid niya ay 2/3 ng height na to. Okay? Tapos dalawa yan. Kasi meron ka pa dito. Okay, yan din yun eh, no? Same lang. Tapos next, yung area naman ng rectangle. Ang moment arm natin, half lang ng 600. Okay? And then, meron tayo ng circle na butas. So, iba minus natin yan. Okay, ang moment arm niya, 300. Kasi nakaspecify na nasa mid-height. Okay, so yan na yun. Tapos itong total area na to will be dalawang area ng triangle plus area ng rectangle minus area ng circle. So therefore, y bottom will be equal to, so i-model ko na lang sa calculator, dalawang area ng triangle, lagay ko sa A, times 2/3 ng 600 plus area ng rectangle, lagay ko sa B times 1/2 ng 600, di ba 300? Minus area ng circle, tapos over total area. Yung total area ay dalawang triangle plus rectangle minus circle. Tapos area ng triangle, 1/2. Ang base natin 50, ang height natin 600. 50 yung base, ang height ay 600. Sa rectangle naman, 200 by 600. Sa circle naman, pi over 4, ang diameter 150. Ayan na yung y bottom, 322.67. Okay? Tapos, kailangan ko din yung moment of inertia nitong section na to. So, we will apply transfer formula, no?
or yung tinatawag na parallel axis theorem. That is summation ng centroidal inertia plus area d squared. Okay, so ang gross moment of inertia natin, unahin ko na yung triangle ha. Di ba ang centroidal inertia ng triangle ay BH cube over 36? So ang B natin 50, ang H natin 600 cube over 36. Plus yung area ng triangle times yung distance natin, yung distance ng centroid nito doon sa neutral axis. So, bali yung layo na to. So, gano'ng kalayo yan? Di ba mula dito hanggang dito, 2/3 ng 600. Mula dito hanggang dito is yung YB natin. O, di ibig sabihin, ito is yung 2/3 ng 600 minus YB. Ito na yun. O nga pala, yung 2/3 ng 600, para hindi na tayo paulit-ulit 2/3 ng 600, that will just be 400. Okay, 400 lang yan. So, 400 or y bottom minus 400 squared. Times 2 kasi dalawa yung triangle natin, left and right. Plus, yung sa rectangle naman, ang B natin 200, ang H natin 600 cube over 12. Plus area ng rectangle, tapos gaano kalayo yung centroid ng rectangle. So, ang centroid ng rectangle nandito. Okay, so that would be mula dito hanggang dito 300. Mula dito hanggang dito YB. So, ibig sabihin ito ay YB minus 300. Okay, and then minus yung sa circle. Ang moment of inertia ng circle ay pi diameter to the fourth over 64. Plus yung area ng circle times YB minus 300 ulit. Squared. Okay? So, ganyan. So, therefore, our gross inertia would be, store ko muna to sa Y. So, dalawang 50 by 600 cube over 12 plus area ng triangle nandito. YB nandito, minus 400. So, doesn't matter guys kung baliktad to ha, kasi di ba dapat 400 minus YB yan. Pero i-square mo naman, kaya doesn't matter. Okay, plus, sa rectangle, 200 by 600 cube over 12, plus area ng rectangle nandito, times Y bar minus 300 squared. Minus, circle naman, pi over 64 times 150 to the fourth. Okay, plus area ng circle nandito times y minus 300 squared. Okay, so that it will be our inertia. So, 5607.14 times 10 to the 6 millimeters to the 4. Okay? Store natin sa M. Okay? So, now that we have that, pwede na natin ma-compute yung cracking moment. So, the cracking moment, therefore, is Ft, which is 3 megapascals. I gross, ito yon over YB, which is 322.67. Okay, and that gives us okay, so this is in Newton millimeter ha. That is in Newton millimeter. Okay, so para maging kilonewton meter ito, hold on a second. Double check ko lang kasi parang malayo sa choices. BH cube over, sorry, ito mali ko. 36 pala dapat, hindi over 12. Ayan, over 36. Ito. Okay, nakita ko kagad. So, yung M dapat natin ay 4407.40. Okay? Store ulit natin sa M. Ulitin ko lang yung computation.
Ito na. Ayan. So, this is in Newton mm. Para maging kilonewton meter, divide mo lang ng 1 million. So, 40.97 kilonewton meter. Okay, so that's it. So, our answer for 1 is letter C. That is the positive bending moment that will cause the section to crack. Hindi niya any-specified, but that is to crack at the tension side. Okay? So next, what is the maximum bending stress in compression upon cracking? So ano naman daw yung naging bend? Kumbaga, tinatanong nila, ano yung naging stress dito? Diyan. Okay? Nung nag-crack na. O di ibig sabihin, ito yung moment na gagamitin. Yung nakuha natin dito na moment, yung gagamitin natin para makuha yung stress sa top. So therefore, yung for number 2, yung stress sa top, yun yung compressive stress. And that is M crack times, yung Y natin ngayon, yung top naman, over I gross. So, MC over I lang. Okay? So, yung nakuha natin na sagot, 40.97. Gawin natin Newton mm. Tapos, yung Y top is just 600 minus yung Y bottom, di ba? Over IG. So, ganyan. So, ganyan lang. Okay? And that gives us 2.578 or 2.58 megapascals. Okay? So that is letter B. Okay? Now for number 3, if the section is reinforced with 3 25 mm diameter bars, 60 mm from the bottom, determine the cracking moment according to the provisions of NCP. So ngayon naman, instead na plain concrete lang siya, this time meron ng reinforcement. So anong pinagkaiba ngayon? So syempre, dahil meron ng reinforcement, meron ng tulong ng bakal. So lagyan na natin ng bakal. Ayan, may bakal na. Tatlong 25 mm. Okay? So, una, dahil meron ng bakal, kapag magko-compute tayo ng cracking moment, magbabago na ngayon yung location ng neutral axis. Kasi may bakal na, may nadagdag na area. Tapos, magbabago na rin yung gross inertia. Pero yung concept, same lang. Ito pa rin yung concept. Ito pa din. Magbabago lang yung location ng sentro, ng neutral axis at saka yung gross inertia. So ngayon, paano ba natin i-incorporate yung bakal doon sa concrete? Una, valid lang yung bending stress formula ng MC over I kapag homogeneous yung material. Ibig sabihin, yung beam mo yung beam mo ay gawa lang sa isang material. Ngayon, meron tayong dalawang magkaibang material, bakal tsaka concrete. So, ang ginagawa ay kino-convert yan into equivalent material. And ang pag-convert lang is ginagamitan natin ng modular ratio. Okay? So, ang modular ratio is, in general, is yung um, elastic modulus ng stronger material divided by the elastic modulus ng weaker material. This is in general, ha? Kasi, syempre, etong modular ratio na to, dapat ang discussion ito is from strength of materials. So ngayon, dahil concrete design ito, reinforced concrete design, palagi, ang stronger material natin is yung steel. Tapos yung weaker material natin is yung concrete. Okay? So alam naman natin na si steel, 200,000 yung modulus of elasticity niya. Di ba? Okay, si concrete ano? So si concrete, according to the provisions of NECP, it is 4,700 square root of FC prime. So this is from NECP provision.
Okay? So, kunin natin ngayon yung modular ratio. So, ang modular ratio ay 200,000 over 4,700. By the way, this is also in megapascal already. Okay, square root of FC prime. Ang FC prime dito 20. So that gives us 9.52. So actually, sabi sa NECP, this may be rounded off to the nearest whole number. So, pwede mo i-round off, pwede rin hindi. Actually, hindi naman mali kung hindi mo siya i-round off. Pero mas ano lang, kumbaga, mas practical lang na i-round off na lang siya para whole number lang siya. So, let's round it off to the nearest whole number ha. Hindi round up, hindi round down, kundi round off ang sinabi. So, ibig sabihin, i-round off natin siya doon sa typical kung paano tayo mag-round off. Kapag 0.5 pataas, round up na yon. Kapag pababa, mas mababa sa 0.5 yung decimal, round down tayo. So dito, 9.52, so round up ito, so 10. Yun yung modular ratio natin. Okay? So, paano ba ginagamit ang modular ratio? So, ginagamit natin yung modular ratio na yan as a multiplier dun sa stronger material para ma-convert siya into a weaker material. So, ibig sabihin ganito. Kung meron kang magkaibang material, okay, ganyan. Paliwanag ko lang yung concept ha. Ito kunwari yung weaker, ito yung stronger. Okay? So, gagawin natin silang iisang material. So, ito, ano pa din? Ito, weaker pa din. Pero ito, gusto nating maging stronger. I mean, yung stronger material, gusto natin maging weaker material. Ito. Yan. So, ito, gusto natin tong maging weaker material. So, para maging weaker material yan, kailangan niyang lumaki. Di ba? Kasi kung gusto mong maging equivalent, kumbaga yung malakas na material para maging equivalent siya ng lakas nung weaker material, kailangan maging mas malaki yung area niya. Kaya gagato siya. Yan. Kaya ganyan siya. So equivalent weaker material na siya. Okay, so ngayon paano natin napalaki ng ganyan? Yung dimension na to, minultiply natin ng modular ratio. Kunwari ito ay B. So yung isang dimension, multiply mo lang ng modular ratio. Okay? Kaya paano natin i-apply yun sa bakal? So sa bakal, gano'n din. I-multiply lang natin ngayon yung dimension niya sa um, yung isang dimension niya lang ha, yung isang dimension niya nung modular ratio. Kaya kung ano yan, kumbaga, kapag kinompute natin yung area nito, ito yung original area, di ba? Ang original area ay, pinyari, A ng stronger. So, para maging area na siya ngayon, kasi di ba yung height naman dito, hindi naman nagbago. So, tawagin ko na lang to na H. H. So, yung area nito is BH. So, ngayon, ang magiging area nitong equivalent natin ay NB times H. Okay? Or basically, ano lang siya, N times yung area ng original. Okay? Kaya ibig sabihin, ito, kapag kinonvert natin into its equivalent weaker material, magiging ganito to. Okay? So, magiging ganito siya. Lalapad siya ng ganyan. Okay? So, ito na ngayon yung N times area ng steel. Okay? But hindi ganoon kasimple kasi ang kung mapapansin natin, ang kaibahan nitong stronger material dito is ito meron siyang na-displace na area. Kumbaga merong area na nabawas, nag-overlap.
Okay, merong area na nag-overlap. At yung nag-overlap na area is itong tatlong to, which is yung area ng steel, no? Highlight ko lang, ha? Yan. So, yan yung area ng steel. So, ngayon, yung magiging area nito is kailangan ibawas yung nag-overlap kasi sobra-sobra na pag nag-overlap. Kaya kapag binawas natin yun, ang magiging actual nito na area is n-1 AS. Okay? So, merong n-1 kasi merong area na nag-overlap. Kapag walang area na nag-overlap, edi ano lang, n times AS lang. Naintindihan? Okay? So, with that, that is our converted, no? Ang tawag natin dito ay transform section. Okay? So, bakit kailangan i-transform? Kasi hindi valid yung computation ng stress na MC over I kapag magkaiba yung material na involved dun sa section. Kailangan iisang material lang sila lahat. Kaya kailangan muna natin i-convert into its transform section. So, it's either strong material lang lahat or ibig sabihin lahat steel o di kaya lahat concrete lang. No, hindi pa pwede na magkahalo. So, dito ang ginawa natin, all concrete ito. Kumbaga, naging concrete na siya lahat. Okay? And with that, kailangan natin ngayon ulit i-resolve yung Varignon's, yung YB using Varignon's theorem. Okay? So, ulitin natin to. Okay? So, may madadagdag lang. Okay? May madadagdag lang. Okay? So, okay na yan lahat. No? Maliban lang sa, meron pa tayong additional dito na plus n-1 area ng steel times moment arm. Ang moment arm natin, from the bottom, di ba sinabi naman na from the bottom, ito daw ay matatagpuan sa 60 mm. 60. Okay? So, meron tayong times 60. So, ganyan. Okay? Tapos ito, may madadagdag sa total area na plus n-1 AS. Okay? And from there, we will just resolve our y bottom. Dito pa ba yun? Ayan, dito pa, no? So, edit ko lang, ha? So, magdadagdag lang ako dito ng so di ba n natin 10? So, 10 minus 1, area ng steel, lagay ko sa D times 60. Tapos dito sa ilalim, plus n-1 times area ng steel, lagay ko sa D. So, calc, ganun pa rin yan, ganun pa rin yan, ganun pa rin yan. Ito, ano yung area ng steel? Tatlo, no? Tatlong pi over 4 times 25 squared. Tatlo yun, di ba? Ito na ba? Okay, tatlong tigto 25. Ayan. So, yung YB natin will become 298.76. Okay, so nagbago. Mas bumaba, no? So, parang mas bumaba yung neutral axis natin, no? Kasi mas nadagdagan yung area dito. Okay? So, ano pang magbabago? Kaya magbabago rin yung gross inertia. Okay, so magbabago. So, magka-transfer formula ulit tayo. Bali, ito ulit. Yan. May madadagdag lang. Okay? Ito pa rin yan. May madadagdag lang. Madadagdag lang yung sa area ng steel, no? Okay? So, ganun ulit. Dapat maglalagay tayo ng moment of inertia ng steel sa centroid, which is ito yun. Ito yung B, H cube over 12, di ba? Kasi rectangular yan. Kaya lang, it is already a convention. It is already accepted na yung part na B, H cube over 12 ay nine-neglect the fact that yung H natin dito sobrang liit. Okay? So, maliit siya compared sa B. Kaya kapag inad mo pa yun, parang wala lang siyang effect. Negligible lang siya. Kaya doon sa steel, doon sa part ng transform steel, ang sinasama lang natin ay ito. Ito lang. Kasi negligible yung ganito niya. Kaya ano lang, area D squared. Pero guys, ito ay transform area. Okay? So,
ICG plus yung transform area ay n-1 AS. Tapos yung distance natin ay YB minus 60 squared. So, bakit naging ganon? Kasi di ba, ito yung YB. Mula dito hanggang dito, 60. So, ibig sabihin, yung distance silang dalawa ay YB minus 60. Okay? Ayan. Tapos ito, again, sabi ko nga, negligible siya. Palagi yan. Kahit pa idagdag mo yan, halos wala siyang epekto doon sa magiging value ng gross inertia. Kaya useless. Okay? Okay, yan na yun, no? So, dagdag lang natin. So, andito pa ba yung computation ko ng M? So, nga pala, ito, store natin. Store natin sa X na lang. Yan. Tapos, yung computation natin ng moment of inertia ay ito. Ito, no? So, magdadagdag lang ako ng n-1. O, gawin ko na lang 9, no? Kasi parang di kasya. 9 times D times, nandito yon minus 60 squared. Hindi kasya. Ito rin papalitan ko. Ito ay naka-X na dapat. Okay, so sayang isa. So anyway, dito ko na lang idagdag. So pag-add niyan, okay, so idagdag natin yung 9 times AS times YB minus 60 squared. So that will be our moment of inertia. So 5238.33. So medyo lumaki kasi nga nadagdagan tayo ng bakal. 32. Okay, so therefore, our new cracking moment is equal to FT IG over Y bottom. So that's 3 over Y bottom was 298.76. Ito store natin sa F na lang. So magiging 3 times F over Y bottom is nasa X. So that is in Newton mm. So in kilonewton meter, that will give us 52.6 kilonewton meter. Okay, and that will be our answer for item number. Okay, and that's how we solve this problem.